Kamusta kayo mga kaibigan? Marahil hindi ka huli sa balita sa pinag-uusapan sa Pilipinas ngayon tungkol sa kuwago at loro. Ang ilan siguro sa atin nakakita na ng kuwago sa personal o napapanood lamang sa YouTube o anumang social media platform. Taong 2010 naman binigyang buhay sa pelikula ang Kuwago na isang animated fantasy adventure film na Legend of the Guardians, The Owls of Gahule. Kapansin-pansin na malalaki ang mga mata nito. Ngunit natanong mo na ba sa sarili mo kung bakit malaki ang kanilang mga mata? Kailan sila natutulog? Gaano kahaba ang kanilang buhay? Halina at samahan ninyo akong talakayin at pakinggan ang video na ito. Sinasabi ng ilan na nakikita umano ng kuwago ang buong paligid niya na 360 degree. Ito ay isang maling kuro-kuro. Ang tumpak na sukat ay 135 degree sa alinmang direksyon mula sa pagharap na 270 kabuuang antas ng paggalaw, hindi 360 degree. Ang mga kuwago ay kilala bilang mga silent flyer. Sila ay tahimik na lumilipad upang mahuli nila ang gusto nilang kainin. Mayroon silang malalapad na pakpak na nakakatulong sa kanila na makalipad ng maayos. Maraming lahi ng kuwago ang may mga espesyal na balahibo sa paglipad na ginagawang tahimik ang pagkilos hanggat maaari. Ang mga kuwago ay may kakayahang ibuka ang kanilang mga paa. Dalawang daliri ng paa nakaharap sa harap at dalawa na nakaharap sa likod. Ito ang nakikita sa mga woodpecker at parrot. Ang ganitong talento ng kuwago ay nagagamit niya sa pagdapo sa kakahuyan at pagdagit sa kanyang makakain. Kapag iniisip mo ang boses ng kuwago, iniisip mo ang isang banayad, nanginginig na huho. Gayunpaman, hindi lahat ng mga kuwago ay pareho ang tunog kahit hindi malapit. Ang katangiang hot ay kabilang sa dakilang may sungay na kuwago, ngunit marami pang maririnig. Hindi lahat ng kuwago ay lumilipad ng mataas sa kalangitan at gumagawa ng pugad sa itaas ng puno. Bilang isa sa pinakamaliit na species ng kuwago sa North America, ang angkop na pangalang burrowing owl ay oportunista at nananatiling malapit sa lupa. Namumugad sila sa mga lungga sa ilalim ng lupa. Kadalasang kinukuha ang mga naiwan ng mga prairie dog, squirrel at armadillo. Maghuhukay sila ng kanilang sariling mga tahanan kung kinakailangan. Ang mga kuwago ay nagdadala ng mayamang simbolismo sa maraming kultura at ang kahulugan ng mga nilalang na ito ay lubhang naiiba. Ang pinakasikat na representasyon ng kuwago ay karunungan o wisdom. Ito ay marahil dahil sa kanyang angking galing sa panghuhuli sa kanyang gustong kainin. Naniniwala ang mga katutubong Amerikano sa koneksyon ng kuwago sa karunungan, ngunit ikinonekta rin ito sa kamatayan. Ang tinig umano nito ay maituturing na malas. Sa mitolohiyang Griego, ang snow owl ay ang sagradong hayop ni Athena, ang diyosa ng digmaan. Anumang pagkakita ng ibon sa larangan ng digmaan ay itinuturing na kanyang presensya. Ang mga kuwago ay likas na takot sa ibang kuwago. Ngunit dapat nila daigin ang kanilang takot upang makapag-asawa. Ang mga lalaki ay nagdadala ng malalaking alay na pagkain upang kumbinsihin ang nililigawan. Maari din silang sumayaw ng sky dance na may mga kasamang trick habang lumilipad. Upang mawala ang takot ng kuwagong babae, tumutagal ng ilang oras ang pagsasayaw ng mga kuwagong lalaki hanggat sila'y makalapit at mapapayag ang mga babae. Matagal ang pagsasama ng mga mag-asawang kuwago. Ang mga oras nila ay ginugugol nila sa pag-aayos ng kanilang balahibo. Ang bilang ng mga inakay ng isang kuwago ay nakadepende sa supply ng kanilang pagkain.
Ang isang inang kuwago ay maaaring mangitlog ng 1 o hanggang 14 na itlog. Ngunit minsan, walang itlog na nabubuo kung mababa ang supply ng pagkain. Sa pagpapapisa ng itlog, ang inahing kuwago ay nawawalan ng balahibo sa parte ng kanyang tiyan upang malapat niya ang mainit na balat direkta sa ibabaw ng mga itlog upang mapanitili ang init hanggang sa mapisa ito. Umaabot ng 3 hanggang 5 linggo bago mapisa ang itlog at ang pagkapisa nito ay ayon sa pagkasunod-sunod ng kanilang pagkalatag at ito ay kilala sa tawag na asynchronous hatching. Gaano kalaki ang kuwago? Iba't iba ang laki ng mga kuwago. Ang mga kuwago ay may sukat mula sa maliliit hanggang sa pinakamalaki na talagang nakakahanga. Ang pinakamaliit na kuwago ay ang elf owl na 6 na pulgada lamang ang taas at tumitimbang ng 1.5 ounce. Mukhang maya at nakatira sa timog kanluran ng Estados Unidos and Mexico. Ang pinakamalaking kuwago ay ang fish owl ng Blakiston na tumitimbang ng 6 hanggang 8.8 pounds na may wingspan na 6.5 feet. Ito ay matatagpuan sa Russia, China, Japan, at kumakain ito ng isda, kaya marahil na tinawag siyang fish owl dahil kumakain nga siya ng isda. Dito sa Pilipinas, meron din tayong sariling atin na kuwago na tinatawag na Philippine Eagle Owl, Bubo philippensis. Ang lahi ng ibon na ito ay maliit at nanganganib na maubos ang kanilang dami, na maaaring dumaranas ng mabilis na pagbaba bilang resulta ng malawak na deforestation sa mababang lupain sa buong hanay nito. Ang haba ng buhay ng kuwago kapag nasa kagubatan ay humigit kumulang 20 hanggang 30 taon para mabuhay sa kagubatan. Ang pinakamatandang naitalang babaeng great horned owl ay umabot ng 55 taong gulang sa pangangalaga ng tao. Ang tanong, natutulog ba ang kuwago? Oo naman, napapagod din sila. Ang night owl, na tinatawag ding evening nest, ay isang kuwagong madalas na natutulog sa gabi at gumising ng umaga. Gaano katagal natutulog ang mga kuwago? Sa pangkalahatang pattern ng pagtulog ng isang kuwago ay madalas silang bumangon bago mag-alas 6 ng umaga. Take note, walang alarm ito ha, at gustong matulog bandang alas 9 ng gabi. Ang mga kuwago ay natural na gumigising nang mas malapit sa 10:00 ng umaga at ayaw matulog bago mag-alas 3 ng madaling araw.